Hello mga kasuki. So taniman na ulit, mag-uumpisa na ulit ng second cropping. At nung December 16 pa lang, bali nag-start na ulit magkaroon ng tubig, no, dito sa mga baryo. Kaya syempre pag ganun po ay start na po ulit sa pagre-ready ng lupa o land preparation ang ng lahat ng farmer. So pagka ganyan na, ayan, may patubig na, ready na, makikita mo talaga sa paligid mga kasuki ang mga nagdudurog na ng lupa. Ayun o, nakikita nyo, nag-hand tractor na para madurog ang lupa at mapa land preparation kumbaga. Okay, so ayan po, makikita ninyo. Then mula sa ganitong itsura, ayan, mula sa ganyang itsura po ay dudurugin nila at magiging ganon. Yung nakikita nyo, ayun, yung parang may tubig na yan, yan yung paglalagyan ulit ng punla ng palay, no? Then ayun po, makikita nyo, naka-hand tractor po siya. Ayan, naka-hand tractor po siya. At yung iba ay nagpe-prepare ng pilapil, no? Yung pilapil, yung pagtatapakan ng tao, ayan, no? Yung daanan, no? Nagre-ready. So ayan po, nagla-land preparation na po ulit kasi may patubig po no? Ready na ng patubig. Ayan naman po, ayan, ang ganyan. Yan po ang ibig sabihin nun, yung nag-hand tractor. Ayan, pupunta sila sa bukid, sa mismong bukid nila para po gawing ganon, yung madurog po. Ayan, madurog. Dudurugin, no? Aayun, magiging parang yung tubig po magiging malinis na para paglagyan ng pudla, no? Ayan, makikita mo, may ikot siya na nag-hand tractor. Ayun, ang hand tractor ngayon kasi medyo high-tech na. Makikita mo, nakasakay na yung mismong farmer. Nandun, no, nagmo-move siya, nakasakay siya doon habang dinudurog yung buong daan, no? Ang buong bukid, no? Na pagtatamnan ng palay or ng punla muna syempre, no? Pagkatapos lalagyan ng nung punlang isasalin, no? So ayun po. Okay, sa nakikita nyo ngayon, ito yung actual po na pagdudurog, no, ng lupa ng ating mga mahal na farmers, no? So makikita nyo ngayon na ayan, dinudurog nila yung bukid, no? Makikita nyo na ang ginagamit nila ang hand tractor. Kaya lang po medyo moderna na ngayon ang mga farmer, maparaan po. Sila lang din po ang naghihinang ng pag-uupuan nila para hindi sila masyadong hirap, no? Makikita nyo talaga na nilaland preparation nila na para mas maging solido. Kasi kung minsan pag nahihirapan tayo, yun yung nagiging cost ng pagtigil mo agad sa ginagawa ang mga farmer, maparaan sila para lalo nila mapagbuti ang kanilang ginagawang land preparation, no? Para talagang durog na durog yung lupa, no? Ayan, nakita mo, ayan, no? Red, early in the morning po yan, kanina pa po siya. So, talagang hindi siya umalis hanggat hindi solido ang paglaland preparation, di ba? So, nakaka-bless po ang mga farmer. Okay, so ang tabay lang kayo lagi sa mga videos ko at makikita nyo ang mga basic dito sa kabukurihan kung paano tinatanim ng mga bagay-bagay, ang mga halaman, mga gulay, yon, at palay syempre. Yan po ang mga linya natin, di po ba? So basta po basic, hanapin nyo lang po Teresita Hison, Pakiserang Nanay, no? Masisearch nyo doon ako. Ayan, Teresita Hison lang po na nagpa-vlog sa inyo. O sa mga susunod na videos ko pa, makikita ninyo ang mga basic, lalo na doon sa mga tao na gustong mag-start, magbuhay bukid or magkaroon ng hanap buhay sa pagtatanim. Okay? So, God bless po sa lahat. Ito naman po something new. Makikita mo, may kinuha siyang wood, no? Na parang bamboo stick. Itinutusok niya sa bawat side na may awang sa bukid, no? Yan po pala yung style ng ibang farmer para pantay ang kanyang pag, 'pag, 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 'pag,
O yan. Yan yung style niya. Yung merong makikita nyo na hawak niya na parang buho or maliit na cut na bamboo. Tapos iaano niya, lalagyan niya ng space ang paglalagay niya sa bukid para pantay ang pagbalibag niya ng binhi. Ganon. So, kanya-kanyang style po. Pero yung iba wala nang ganyan. Hindi na naglalagay ng ganyan. Kaya lang, para nga po tayo sa nag-uumpisa no? Basic po lagi ang inyong hirang. Teresita Hison, Rakiterang Nanay, no? Sa vlog ko, ang pinapakita ko dito yung basic. Paano dun sa mag-uumpisang tulad ninyo, yung mga nakikinig rito, di ba? Lagi po akong basic. So, ayan, makikita ninyo, ayan, may space, and then itutusok niya yung stick. Ayan. There. Ayan, halos sa paligid ng buong tatamnan niya, lalagyan niya ng ganyan. Ayan, no? May stick siya. Then, itutusok niya ulit, space. Okay? So, nakita niyo, galing, no? Galing ng paraan ng farmer. Ika nga para maging tama ang lahat ng ginagawa. So, ayan, no? Good morning sa lahat. So, ayan po. Ito naman po ang long pin na binhi, no? So, yan po ang itatanong ngayon na para sa second cutting. At ang ginagawa po ngayon ng mister ko ay ano ba gagawin mo? Bababad. Ibababad. Sa irrigation, no? Sabi na ba? Oo. So, sa malapit lang po sa bahay namin. Buong ilang 12 hours lang? Oo, 12 lang to. O yung iba, nagba 24. Yung iba, nagbe-24 po. Sa kanya, 12 lang. 12 lang. So, yun. Ibang binhe o ibang tao? Ibang tao Ibang tao. Kanya-kanyang diskarte yan. Kanya-kanyang diskarte. Pero syempre, tagal mo ng farmer. Subok mo na yan, no? Ayan. Isasali niya sa sako. Okay. Ayan. Yes. Ito po naman ngayon ang aking tuloy-tuloy nyo lang po panoorin ang basic ng pagtatanim naman ngayon ng palay, no? Ayan. Ayan po. Ayan. So, pang ilang hektarya lang yung ganyang ginagawa mo na yan? Ulam nga po. Kulang. So, bibili pa mamaya ng isang ganyan ulit, di ba? Ganyan kadami ba, ganon? Oo. So, yan. Hindi na nga nagsabay. Mahal, 3.5 ba? 3.5, Grabe, pag bumili ka. So, ito yung mga pamigay lang ata to ng ating gobyerno. So, malaking bagay din ang tulong na pagbibigay ng gobyerno. Nakunan pa yung pantalon niyang RRJ. Baka naman. Okay, ayan na po. Ilalagay po sa tabi ng bahay namin. Irrigasyon, no? At ibababad po. Ayan. No? Ayan. Sabi nga niya, 12 hours. Ayan. Okay. Pagka nababad na yan na ba yung diretsong ipaya na para gawin punla? Kaya at tap, ikukulob. Ikukulob. Oo. 12 oras din na tap. Okay, so titignan din natin yan. So, ayan po. 12 hours. At pagka ikukulob niya, titignan din natin. Okay, sige Bukas po. na ang kanyan, ahon niya. Bukas na po ang ahon.